Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Kristo, sa ating pag-aaral ng Heidelberg Catechism, natutunan natin na ang ating kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating ginagawa para sa Diyos, kundi sa ginagawa para sa Diyos o ginagawa ng Diyos. Kundi sa ginagawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Natutunan din natin na ang ating mapagbiyayang Diyos ay hindi lamang nagsasalita, kundi ng kanyang mga pangako sa pamamagitan ng kanyang salita, kundi pinagtitibay din niya ang mga pangakong ito sa pamamagitan ng mga nakikitang tanda at tatak o sign and seals. Ang mga nakikitang tandang ito ang tinatawag nating mga sakramento. Ang mga sakramento ay hindi inbensyon ng tao. Hindi sila mga seremonyang pangreliyon na ating nilikha upang ipahayag ang ating debosyon sa Diyos. Sa halip, sila ay mga kaloob ng Diyos mismo na ibinigay upang palakasin ang pananampalataya ng kanyang bayan. Ang bautismo at ang banal na hapunan ng Panginoon ang dalawang sakramentong ibinigay ni Kristo sa kanyang iglesia. Maaaring tawaging sakramento ng pagtanggap sa tipan o sacrament of initiation. Ang bautismo sa pamamagitan nito hayagang tinatakan ng Diyos ang kanyang bayang nakipagtipan sa kanya at ipinahayag ang kanyang pangako na siya ang ating Diyos at tayo ay kanyang pag-aari. Ngunit kung ang bautismo ang sakramento ng pagtanggap sa tipan, ang banal na hapunan naman ay maaring tawaging sakramento ng espiritual na pagpapakain, sacrament of nourishment. Sa pamamagitan nito, patuloy na pinapakain at pinalalakas ni Kristo ang kanyang bayan habang sila'y naglalakbay sa buhay na ito. Sa tuwing ipinagdiriwang natin ang banal na hapunan, muling itinutuon ni Kristo ang ating pansin sa mga pangako ng Ebanghelyo. Bagamat, for the meantime, wala muna tayong banal na hapunan, pero time will come, magkakaroon tayo kasi wala pa naman tayong talagang regular o matatawag nating Minister of the Word. Gayunpaman ay isang panganib na kinaharap ng Kristiyano. Madali nating isipin na ang banal na hapunan ay pangunahing tungkol sa ating ginagawa. Iniisip natin, kailangan kong alalahanin si Jesus. Kailangan kong siyasatin ang aking sarili. Kailangan kong lumapit ng may tamang saloobin. Tunay na may tamang lugar ang mga bagay na ito. Tinatawag tayo ng kasulatan na siyasatin ang ating sarili at alalahanin si Kristo. Ngunit kung ang ating focus ay mananatili lamang sa ating ginagawa, mapapalampas natin ang higit na dakilang katotohanan ang ginagawa ni Kristo para sa atin. Ang banal na hapunan ay hindi pangunahing handog natin sa Diyos. Ito ay mapagbiyayang kaloob ng Diyos sa atin. Ang banal na hapunan ay hindi pangunahing handog natin sa Diyos. So ito'y talagang kaloob sa atin. Hindi lamang ito isang seremonya kung saan inaalala natin ang isang pangyayaring naganap na makakaan ang 2,000 taon. Ito ay isang paraan ng biyaya o means of grace, kung saan tinitiyak ng muling nabuhay na si Kristo sa kanyang bayan na tunay ang kanyang ginawa, tapat ang kanyang mga pangako, at sapat ang kanyang biyaya. Ang tinapay at ang saro ay hindi mga hungkag na simbolo. Sila ay mga tanda at tatak ng Ebanghelyo na ginagamit ng Diyos upang pagtibayin ang kanyang mga pangako sa tipan. Sa hapong ito, mga minamahal na kapatid ko sa Panginoon, pagtuunan natin ng pansin ang katotohanan ito. Ibinibigay din ng Diyos ang mga pangako ng Ebanghelyo sa banal na hapunan ng Panginoon. Isinasaalang-alang natin ang 3 katanungan. Una, ang mga pangakong ibinibigay ng Diyos sa banal na hapunan. Pangalawa, para kanino ang mga pangakong ito?
Pangatlo, paano natin tatanggapin ang mga pangakong ito? Tumako po tayo sa unang puntos. Ano ang mga pangakong ibinibigay ng Diyos sa banal na hapunan? Ang unang tanong na dapat nating itanong ay, ano nga ba ang ipinapangako ni Kristo sa atin sa sakramentong ito? Dalawang dakilang pangako ang ibinibigay sa atin ng Heidelberg Catechism sa linggo ng Panginoon 28. Una, ipinapangako ni Kristo na ang kanyang katawan ay tunay na inihandog at ang kanyang dugo ay tunay na ibinuhos para sa atin. Tinatanong ng katekismo, paano ipinapaalala at tinitiyak sa iyo ng banal na hapunan na ikaw ay nakikibahagi sa minsanan at sapat na hain ni Kristo sa krus at sa lahat ng mga pakinabang nito? Ang sagot, kung paanong tiniyak kong nakikita ng aking mga mata ang tinapay ng Panginoon na pinagputol-putol para sa akin at ang saro na ibinabahagi sa akin, gayon din katiyak na ang kanyang katawan ay inihandog at pinagputol-putol para sa akin at ang kanyang dugo ay ibinuhos para sa akin sa krus. Pansinin ang wika ng katiyakan. Hindi sinasabi ng katekismo, ipinapaalala sa akin ng tinapay na marahil ay mahal ako ni Kristo. Sa halip ay sinasabi nito, kung paanong tiyak kong nakikita ang tinapay at tinatanggap ang saro, gayon din katiyak na ibinibigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa akin. Alam ng Diyos ang ating kahinaan. Alam niyang madalas tayo makipagbuno sa pag-aalinlangan. Naririnig natin ang Ebanghelyo, sumasampalataya tayo rito, ngunit minsan ay nagtatanong tayo, sapat nga ba talaga ang hain ni Kristo? Talaga bang napatawad na ang aking mga kasalanan? Tunay nga bang iniibig ko ang Diyos? Kaya ibinigay ni Kristo ang banal na hapunan. Ginagamit niya ang karaniwang tinapay at alak upang ipahayag ang isang pambihirang mensahe. Tunay ang aking hain, tunay ang aking pag-ibig, tunay ang aking kapatawaran. Kapag ang tinapay ay pinagputol-putol sa ating harapan, ipinapangaral ng Diyos ang Ebanghelyo sa atin. Parang sinasabi niya, masdan mo ang tinapay na ito, alalahanin mo ang katawan ng aking anak na ibinigay para sa iyo. Kapag inilalagay naman sa ating mga kamay ang saro, para bang sinasabi ng Diyos, alalahanin mo ang dugo ni Kristo na ibinuhos para sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Ito mismo ang sinasabi ni Jesus nang itatag niya ang banal na hapunan. Ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. At muli, ang sarong ito ang bagong tipan sa aking dugo na ibinubuhos para sa inyo. Ang krus ay hindi aksidente. Si Jesus ay hindi naging biktima lamang ng pangyayari. Kusang loob niyang inihandog ang kanyang sarili bilang kahalili ng kasalanan. Ang walang kasalanang anak ng Diyos ang tumanggap ng hatol na nararapat para sa atin. Pinasan niya ang ating kasalanan, pinagtiisan niya ang ating kaparusahan, binili niya ang ating kaligtasan, at ang banal na hapunan, muli niya tayong tinitiyak. Ang aking katawan ay tunay na ibinigay para sa iyo, at ang aking dugo ay tunay na ibinuhos sa iyo. Ikalawa, ipinapangako ni Kristo na pakakainin at palalakasin niya ang ating kaluluwa tungo sa buhay na walang hanggan. Ang ikalawang pangakong ito ay hindi lamang tayo pinapatawad ni Kristo, kundi tayo rin ay kanyang pinapakain at pinalalakas. Ang banal na hapunan ay hindi lamang tungkol sa paglingon sa nakaraan. Sa krus ni Kristo,
ito rin ay tungkol sa pagtanggap ng lakas para sa kasulukuyan at pag-asa para sa walang hanggang hinaharap. Sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi mauuhaw kailanman." John 6:35. At muli, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng dugo ay nananatili sa akin at ako'y kanya o sa kanya. Sa John 6:56. Hindi itinuturo ni Jesus na literal nating kinakain ng kanyang pisikal na katawan, kagaya ng teaching sa Katoliko. Literal, na nagiging katawan at nagiging dugo ni Kristo once na sila ay nagtitake at tumatanggap ng banal na hapunan. Sa atin, hindi ganoon ang ating paniniwala, kundi ito ay simbolika lamang. Hindi niya itinuturo ang tinapay ay nagiging kanyang tunay na laman. Sa halip, itinuturo niya na dapat nating tanggapin siya sa pamagitan ng pananampalataya. Dapat natin o tayong lubusang magtiwala sa kanyang minsanan at sapat na hain sa krus. Dapat tayong umasa lamang sa kanya bilang bukal ng buhay na walang hanggan. Ipinapaliwanag ng Heidelberg Catechism, ang pagkain sa ipinakong katawan ni Kristo at ang pag-inom ng kanyang dugong ibinuhos ay nangangahulugang tanggapin ng may pusong sumasampalataya ang buong paghihirap at kamatayan ni Kristo. At sa pamagitan nito ay tumatanggap ng kapatawaran ng kasalanan at buhay na walang hanggan. Ngunit hindi rito nagtatapos ang biyayang tinanggap natin. Sinasabi rin ng katekismo na sa pamagitan ng banal na Espiritu, lalo tayong pinag-iisa kay Kristo. Ito ang tinatawag ng kasulatan na pakikiisa kay Kristo o union with Christ. Si Kristo ay nasa langit at tayo'y narito sa lupa. Gayunman, sa pamagitan ng banal na Espiritu, tunay tayong kabilang sa Kanya at nananatili sa Kanya. Sinabi ni Apostol Pablo, tayo ay bahagi ng Kanyang katawan. At muli, sapagkat iisa ang tinapay, tayo marami ay iisang katawan. Sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isang tinapay. Pinatitibay ng banal na hapunan ang pakikisamang ito kay Kristo. Ipinapaalala nito na ang ating buhay ay hindi nagmumula sa ating sarili. Ang ating espiritual na kas ay hindi bunga ng ating sariling determinasyon. Ang ating pag-asa ay hindi nakasalalay sa ating sariling pagganap o kabutihan. Ang ating buhay ay nagmumula lamang kay Kristo. Ang hapunan o banal na hapunan ay pagkain para sa mga kaluluwang nagugutom. Ito ay kaginawahan para sa mga mananampalatayang napapagod. Ito'y nagpapalakas ng loob para sa mga nakikipagbuno sa tukso, pag-aanilangan at iba't ibang pagsubok. Sa pamagitan nito ay tila sinasabi ni Kristo, manatili kayo sa akin, umasa kayo sa akin, ang aking biyaya ay sapat para sa inyo. Ikalawang tanong o ikalawang puntos, para kanino ang mga pangakong ito? Ngayon ay itanong natin, sino ang maaring tumanggap ng mga pangakong ito? Ang sagot ay, ang mga pangakong ito ay para sa lahat ng tunay na kabilang kay Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang banal na hapunan ay hindi basta isang gawaing pangrelihiyon na bukas sa lahat ng walang pagkakaiba. Ito ang hapag ng mga taong kabilang sa tipan ni Kristo. Ito ang dahilan kung bakit nagbigay ng babala si Apostol Pablo sa unang Korinto, Kabanata 11. Siya sa atin muna ng tao ang kanyang sarili at saka siya kumain ng tinapay at uminom sa saro. Ano man ang kahulugan ng pagsusuri sa sarili, hindi ito nangangahulugan na kailangan muna nating maging ganap bago lumapit sa hapag. Kung ang pagiging perpekto ang kailangan,
wala ni isa man sa atin ang makakalapit. Sa halip, may tunay na pagsusuri sa sarili ay ang tapat na pagkilala kung sino tayo at kung sino si Kristo. Ang karapat-dapat na nakikibahagi ay hindi yaong nagsasabing, wala akong kasalanan. Kundi yaong nagsasabing, ako'y isang makasalanan, ngunit si Kristo ang aking tagapagligtas. Wala akong may pagmamalaki sa aking sarili, ngunit si Kristo ang aking katwiran. Ang tanging pag-asa ko ay ang kanyang biyaya. Ang hapag ng Panginoon ay para sa makasalanang nagsisi at nagtiwala kay Kristo. Ngunit hindi ito para sa mga tumatangging magsisi. Hindi ito para sa mga nagsasabing sila'y kay Kristo habang sadyang namumuhay sa kasalanan ng walang pagsisisi. Hindi rin ito para sa mga mapagkunwari na nais lamang magmukhang Kristiyano, ngunit walang tunay na pananampalataya. Ang banal na hapunan na isang hapag ng tipan. Dahil dito, tungkulin ng iglesia na ingatan ang kabanalan ng hapag ni Kristo. Hindi binabantayan ng mga matatanda ng iglesia o elders ang hapag upang hadlangan ng mga tao na lumapit kay Kristo. Ginagawa nila ito dahil mahal nila si Kristo at mahal nila ang kanyang kawan. Nais nilang ang lahat ng lalapit ay tumanggap ng pagpapala at hindi hatol laban sa kanyang sarili. Yun po ang isa sa tungkulin ng mga elders sa church, tinatawag na fencing. Sinusuri, tinitingnan nila kung talaga bang karapat-dapat tumanggap ang isang kaanib na iglesia at dapat maunawaan kung ano ang halaga ng banal na hapunan. Isang salita para sa ating mga anak, mga minamahal na anak sa iglesia, marahil ang ilan sa inyo ay nagtatanong, bakit hindi pa ako maaring makibahagi sa banal na hapunan? Alalahanin niyo ito. Hindi kayo nalilimutan ng Diyos nung kayo ay bautismuhan. Inilagay ng Diyos sa inyo ang tanda ng kanyang tipan. Ipinapahayag niya na kabilang kayo sa kanyang bayang nakipagtipan sa kanya. Habang pinagmamasdan ninyo ang inyong mga magulang at iba pang mga mananampalataya na lumalapit sa hapag, magmasid kayong mabuti. Kapag nakita ninyong pinagputol-putol ang tinapay, isipin ninyo, ibinigay ni Kristo ang kanyang katawan para sa mga makasalanan. Kapag nakita ninyong ipinapasa ang saro, alalahanin ninyo. Ibinuhos ni Kristo ang kanyang dugo upang patawarin ang mga kasalanan. Patuloy niyong pag-aralan ng Ebanghelyo, lumago kayo sa pananampalataya, makinig sa salita ng Diyos, at asamin ninyo ang araw na tatayo kayo sa harap ng iglesia upang ipahayag, si Jesucristo ang aking Panginoon at tagapagligtas. Pangatlong tanong, paano natin yayakapin ang mga pangakong ito? Sa wakas, itanong natin, paano natin tinatanggap ang mga pangako ng banal na hapunan ng Panginoon? Ang sagot ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kapangyarihan ng sakramento ay wala sa mismong tinapay o alak. Ang tinapay ay nananatiling tinapay, ang alak ay nananatiling alak. Hindi nagbabago ang kanilang sangkap o kalikasan, ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, ginagamit ng banal na Espiritu ang mga nakikitang tanda, ito upang palakasin ang ating mga kaluluwa. Habang tinatanggap natin ang tinapay at ang saro, tumutugon ang ating puso. Panginoon, sinasampalatayanan ko ang iyong pangako. Sumasampalataya akong ibinigay si Kristo para sa akin. Sumasampalataya akong nililinis ng kanyang dugo ang aking mga kasalanan. Sumasampalataya akong ang aking kaligtasan ay ganap na nakasalalay kay Kristo lamang. Sa susunod na ikaw ay lumapit sa hapag ng Panginoon, huwag mo lamang isipin, ako ay kumakain. Sa halip, isipin mo,
pinapakain ako ni Kristo. Huwag mo lamang isipin, inaalala ko si Jesus, halip, isipin mo, tinitiyak sa akin ni Kristo ang kanyang pag-ibig at ang katotohanan ng kanyang mga pangako. Linggo-linggo ay narinig natin ang Ebanghelyo sa pangangaral ng salita, ngunit ang kanyang dakilang kabutihan, nagkaloob din si Kristo ng mga nakikita at naghahawakang o naglalawakang tanda. Alam niya ang ating kahinaan. Alam niyang madalas tayo manghina ng loob. Alam niya ang ating pananampalataya ay nangangailangan ng patuloy na pagpapatibay. Kaya't ibinigay niya sa atin ang kanyang hapag. Doon ay muli niyang pinagtitibay ang kanyang mga pangako. Pinalalakas ang ating pananampalataya at pinasasariwa ang ating pag-asa sa Kanya. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Kristo, ang banal na hapunan ng Panginoon ay hindi ating kaloob sa Diyos. Ito ay kaloob ng Diyos sa atin. Hindi tayo lumalapit sa hapag sapagkat tayo ay malalakas. Lumalapit tayo sapagkat si Kristo ay tapat. Hindi tayo lumalapit sapagkat tayo karapat-dapat sa ating sarili. Lumalapit tayo sapagkat ginawa tayong karapat-dapat ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo. Sa kanyang hapag ay muli nating naririnig ang kanyang mapagbiyayang mga pangako. Ang aking katawan ay ibinigay ko para sa inyo. Ang aking dugo ay binuhos ko para sa inyo. Pinatawad ang inyong mga kasalanan. Kayo ay kabilang sa akin. Patuloy ko kayong pakakainin, palalakasin at ingatan hanggang sa araw ng aking muling pagparito. Kaya nga, mga kapatid, lumapit tayo sa hapag ng Panginoon na may pagsisisi sapagkat tayo ay may makasalanang makasalanan. Pananampalataya sapagkat si Kristo lamang ang sapat na tagapagligtas. Kapakumbabaan sapagkat ito ay hapag ni Kristo at hindi sa atin. At habang tinatanggap natin ang tinapay at ang mga saro, dinggin natin ang tinig ng tagapagligtas na nagsasabi kung paanong tinitiyak na tinanggap ninyo ang mga tandang ito, gayon din katiyak na ibinigay ko ang aking sarili para sa inyo. Mga minamahal, ito ang layunin ng banal na hapunan, hindi upang tayo magtiwala sa ating sarili, kundi upang lalo tayo magtiwala kay Kristo, hindi upang ituon ang ating pansin sa ating pananampalataya, kundi sa katapatan ng kanyang mga pangako. Sapagkat ang ating katiyakan ay hindi nakasalalay sa lakas ng ating pagkapit kay Kristo, kundi sa katapatan ni Kristo na humahawak sa atin. Kat lumapit tayo na may kagalakan at pagtitiwala, sapagkat ang Diyos na nangako ay tapat. Ang Kristo na minsang inihandog sa krus ay siya ring Kristo na ngayon naghahari sa langit at patuloy na nagpapakain sa kanyang bayan sa pamamagitan ng kanyang salita at sa kanyang sakramento. Hanggang sa araw na makasalo natin siya sa dakilang piging ng kordero sa kanyang walang hanggang kaharian. Tayo po'y muling manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat hindi ang aming mga sarili, Panginoon, kung bakit kami nakakalapit sa iyo, kundi sa pamamagitan niyo rin po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sapagkat dito'y ipinapakita mo sa iyong mensahe kung paano pinahalagan ng iyong iglesia o dakilang Diyos. Higit sa amin pong pagdulog, paglapit o pagtanggap ng banal na hapunan. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.